Paano nilipol ng isang anghel ang 185,000 sundalo ng Assyria sa loob ng isang gabi? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang 185,000 sundalo ng pinakamalakas na imperyo noon, walang tunog ng espada, walang sigaw ng labanan, ngunit pagsikat ng araw, wala nang natirang buhay sa kanilang kampo. Ano ang nangyari? Sino ang nasa likod ng nakapangingilabot na paglipol na ito? Isang anghel ba talaga ang lumipol sa isang buong hukbo sa isang iglap? O may ibang paliwanag sa trahedyang ito? Sa bidyong ito, sisilipin natin ang isa sa pinakamisteryosong pangyayari sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ang gabing naglaho ang isang buong hukbo sa isang iglap. Isa itong napakagandang video na inihanda ko para sa iyo na kapupulutan mo ng magagandang aral sa buhay. Ilang dekada na ba ang lumipas mula nang isinulat ang mga libro sa Biblia na magpasa ngayon, ang mga nakasulat dito ay patuloy pa ring pinagtutuunan ng pansin ng mga Bible scholars para malaman kung ang mga kwentong nakasulat rito ay pawang katotohanan o katang-isip lang. Ayon sa nakararami, isa sa nakamamanghang kwento na matatagpuan sa Biblia ay ang patungkol sa anghel na nilipol ang halos 185,000 sundalo ng Assyria. At bukod sa banal na kasulatan, ay wala nang iba pang nalalamang pruweba na ang kwentong ito ng isang anghel ay totoo. Sa katunayan, may ilang haka-haka kung paano nangyari ito sa natural na paraan, tulad ng isang salot o biglaang sakit, pero ayon sa Biblia, ito ay direktang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel. Subalit ang debate na mas mainit pa sa kape ay tila sumabog at nabigyan ng kaliwanagan matapos mahukay ang isang hexagonal shape na bato na tinatawag na Sennacherib's Prism sa bansang Iraq noong 1919, kung saan nakaukit dito ang mga pangyayari ng gabing iyon nang sakupin ng isang makapangyarihang imperyo ang Jerusalem. Sa Aklat ng Mga Hari, 19 na kabanata, 35 berso, at nangyari ng gabing yaon na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at pumatay sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000, at nang ang mga tao ay magsibangong maaga sa kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Matalinghagang salaysay ng Biblia na isang anghel ang lumipol sa napakaraming sundalo ng Assyria nang sakupin ng haring si Sennacherib ang mga syudad sa Yuda, kung saan ang mga mamamayan doon ay nalipol. Sa mga hindi pamilyar, si Haring Sennacherib ay isa sa pinakakilalang hari ng Assyria na namuno mula 705 hanggang 681 BCE. Siya ay isang malupit at ambisyosong pinuno na nagpalawak ng imperyo at sinakop ang maraming kaharian sa paligid ng Assyria, kabilang ang Juda noong panahon ni Haring Hezekias. Base sa salaysay, bago pa man makarating ang libu-libong sundalo ng Assyria sa Jerusalem para ito ay sakupin, ay nagbigay ang haring si Hezekiah ng mga ginto at pilak sa mga dayuhan para lisanin ng mga ito ang kanilang lupain. Sa Aklat ng Mga Hari, 18 kabanata mula sa 13 berso, nang 14 na taon ng paghahari ni Hezekias, sinalakay ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng nakukutaang bayan ng Huda at sinakop ang mga ito. Kaya nagpadala si Haring Hezekias ng mensahe sa hari ng Assyria na nasa Lakis, na nagsasabing, "Ako'y nagkasala, huwag mo na akong salakayin, at anumang ipataw mong parusa ay aking babayaran." Kaya pinagbuwis siya ng hari ng Assyria ng 10,000, 500 kilong pilak at 1,050 kilo ng ginto. Subalit sa kabila nito, ang mga Assyrians ay hindi pa rin lumisan. Sa halip ay pinagbantaan pa ni Sennacherib si Hezekiah na sumuko para sila ay hindi mamatay. Sa kabila ng pagbabantang ito, ang haring si Hezekiah ay humingi ng tulong sa propetang si Isaias, na siya namang ating mababasa ang naging tugon sa 2 Aklat ng Mga Hari, kabanata 19, 20 berso. Nang magkagayoy nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Ezekias,
na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Assyria, ikaw ay aking pinakinggan." Walang dudang pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Hezekiah dahil ng gabing iyon ay bumaba mula sa langit ang isang anghel na siyang lumipol sa 185,000 sundalo ng Assyria. Ang salaysay na ito mula sa banal na aklat ay walang dudang nakamamangha, subalit nagdulot din ito ng hinala sa iilan hanggang sa natagpuan ang Sennacherib's Prism. Para sa kaalaman ng iba, ang Sennacherib's Prism ay isang bato na hugis hexagon kung saan nakaukit sa bato sa wikang Assyria ang mga nagawa ng haring si Sennacherib, at isa na rito ang tungkol kay Hezekiah na hari ng Jerusalem. Lumitaw sa pag-aaral na kasamang nakaukit sa bato ang pagkawasak ng mga 46 na syudad sa Juda, paglipol sa higit 200,000 mamamayan at ang pagbigay ng haring si Hezekiah ng kayamanan sa haring si Sennacherib. Kaya naman walang duda na ang mga salaysay sa 2 libro ng mga hari ay totoo at hindi lang basta kwentong kanto. Kung ganun ay bakit marami pa rin ang nagtatanong kung bakit hindi binanggit dito ang tungkol sa anghel na lumipol sa libo-libong sundalo ng Assyria? Posible nga bang hindi ito nangyari o may kababalaghang itinatago na ayaw malaman ng sangkatauhan? May mga nagsasabi na posibleng hindi talaga sinama dito ang kwento tungkol sa anghel na lumipol sa mga sundalo ng Assyria dahil isa nga naman itong pagkatalo ng mga Assyrians. Dahil kung tutuusin ay hindi pwedeng isali ang pagkatalo ng hari sa mga tagumpay at pagwawagi nito, at napag-alaman din ng mga eksperto na ang pagpaslang kay Sennacherib ng kanyang mga anak ay hindi rin nakaukit sa bato dahil isa rin itong pagkatalo ng hari. Bukod pa dyan, ayon sa mga eksperto, ang isa pang nakapagtataka sa mga nakaukit dito ay hindi rin pinagpatuloy ang mga kwento tungkol sa Jerusalem. Kumbaga ang kwento ng anghel na bumaba sa langit ay tila pinutol at natapos na. Subalit, hindi man nabanggit sa Sennacherib's Prism ang tungkol sa anghel, ay mapagtatanto na ang mga kwentong nakaukit sa bato ay tumutugma sa Biblia. Ang mga kaganapan ng gabing pinakinggan ng Diyos, ang mga panalangin ng haring si Hezekiah, ay walang dudang nakamamangha para sa mga tulad kong naniniwala sa Biblia. Maaring hindi lahat ay naniniwala sa kababalaghang nangyari ng gabing iyon, subalit wag natin kalimutan na ang mismong teksto ng Biblia ang tunay na pruweba ng gabing bumaba ang isang makapangyarihang anghel mula sa langit na umubos sa 185,000 sundalo ng Assyria. Kaya naman walang duda na ang kwento ng anghel ay tunay at totoo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na suhulan si Haring Sennacherib, nakita ni Haring Hezekiah na walang halaga ang ginto at pilak kapag ang isang kaaway ay puno ng kasakiman at kapangahasan. Sa huli, hindi kayang bilhin ng kayamanan ang tunay na kapayapaan. Subalit matapos manalangin ni Hezekiah sa Diyos at humingi ng tulong, doon nagsimula ang tunay na himala. Hindi mga espada, hindi mga pader, hindi kahit ang kanyang yaman ang nagligtas sa Jerusalem, kundi ang Diyos mismo. Sa isang iglap, isang anghel lamang ang pumatay sa libo-libong sundalo ng Assyria, at ang pinakamakapangyarihang hukbo noon ay naging abo ng kasaysayan. Kaya sa buhay natin ngayon, anumang pagsubok, anumang higanting kalaban ang humaharap sa atin, huwag nating isipin na tayo lang ang lalaban. Tulad ni Hezekiah, manalangin tayo, ipagkatiwala sa Diyos ang ating laban, at makikita natin kung paano siya kikilos sa paraang hindi natin inaasahan. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pananampalataya at tiwala sa lumikha. Naway nagustuhan mo ang bidyong ito. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.